Para po sa mga Pi Network users, isang mahalagang babala ang inilabas kamakailan. Isang araw matapos po ang launching ng mainnet at saka official na PiCoin nitong February 20, 2025, kahapon po yan, ay nagbigay po ng warning o babala ang Pi Network sa kanilang community laban po sa mga hindi otorisadong PiCoin na lumalabas sa iba't ibang mga decentralized exchanges or DEX. Kung isa ka pong Pi miner, investor o simpleng interesado sa cryptocurrency na ito, dapat mo pong malaman na ang mga peking PiCoin ay isang malaking panganib or risk sa iyong pinaghirapang pera. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin kung bakit nagbigay ng babala ang Pi Network, kung paano po makakaiwas sa scam at ano po ang epekto nito para sa atin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ito pong nakalipas na February 20, 2025. Yan, kahapon lamang po yan ay opisyal na pong na-launch ang open network phase ng Pi Network. Ibig sabihin ay maaari na pong makipag-ugnayan ang Pi Network sa labas ng kanilang sariling ecosystem. Ngunit may isa pong mahalagang bagay na dapat mong tandaan. Ang tunay at saka official na PiCoin ay makukuha lamang sa pamamagitan ng KYB verified businesses. Ngayon ay ano nga ba ang KYB? Ito po ay ang Know Your Business Verification Process, kung saan ang isang negosyo ay kailangang sumailalim sa isang mahigpit na pagsusuri bago po ito mapayagang mag-hold ng Pi mainnet wallets. Ibig sabihin, tanging ang mga kumpanyang pumasa sa KYB verification ang otorisadong makipag-transaction gamit ang tunay na PiCoin. Ngayon ay ano po ang problema sa mga peking PiCoins? Ayan, ayon po sa Pi Network, wala pang decentralized exchange or DEX na official po na naglilista ng kanilang PiCoin. Ngunit sa kabila nito ay may mga lumilitaw ng trading pairs sa iba't ibang DEX na nag-aalok po ng PiCoins kahit na hindi ito opisyal na kinikilala ng Pi Network. Ngayon ay bakit po ito delikado? Kaya yan, meron pong tatlong dahilan kung bakit ito ay delikado. Yan, una ay wala pong opisyal na pagkilala. Dahil hindi ito otorisado ng Pi Network, maaari pong hindi ito tunay na PiCoin kundi isang scam lamang. Pangalawa ay kapag bumili ka po ng peking PiCoins, may posibilidad na mawala ang iyong funds or pera dahil maaring scam lamang ito. Pangatlo ay maraming users ang maaari pong magkamali at bumili ng mga hindi opisyal na PiCoins na maaari pong humantong sa malaking financial losses. Ngayon ay paano po makakaiwas sa mga peking PiCoins? Ayan, upang maprotektahan ang iyong assets at siguraduhin na nasa ligtas kang transaction, sundin mo lamang ang apat na hakbang na aking ibabahagi rito. Una ay gamitin lamang ang mga KYB verified businesses. Siguraduhin na ang katransaction mo ay isang kumpanyang aprobado ng Pi Network. Pangalawa ay iwasan po ang mga DEX na hindi opisyal na sinusuportahan ng Pi Network. Hanggat wala pang opisyal na announcement mula sa Pi Network, huwag pong bumili ng PiCoin sa mga hindi opisyal na platform. Pangatlo ay laging i-check ang opisyal na website ng Pi Network. Dito makikita po ang listahan ng mga otorisadong negosyo at saka wallets na may tunay na PiCoins. Pang-apat ay maging maingat sa social media at saka forums. Marami pong scammers ang gumagamit ng social media para akitin ang mga tao na bumili ng peking PiCoins. Huwag pong magpapadala sa hype o mga pangako ng madaling kita. At ngayon ay ano naman ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors, lalong-lalo na sa mga interesado rito kay PiCoin. Ayan. Para sa atin na umaasa sa cryptocurrency bilang alternatibong investment at paraan ng pagkita ng pera, ang pagkakaroon po ng peking PiCoins ay isang malaking hamon sa ating crypto community. Dahil una ay mas lumalaki po ang panganib ng scams. Maraming Pilipino ang maaring mahulog sa patibong ng mga peking PiCoins, lalo na ang mga baguhan pa lamang dito sa cryptocurrency. Pangalawa ay nawawala po ang tiwala sa crypto investments. Kapag maraming scam na nauugnay sa Pi Network, maaaring mawala ng tiwala ang ibang investors sa tunay na halaga ng PiCoin.
At pangatlo ay posible pong maapektuhan ang adoption ng Pi Network dito sa Pilipinas. Kung maraming Pinoy ang malulugi dahil sa peking Pi coins, maaari pong bumagal ang pagtanggap ng Pi Network sa ating bansa. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Sa puntong ito ay malinaw na kailangang maging maingat ang lahat ng Pi Network users. Bagamat exciting po ang launching ng Open Mainnet ng Pi Network, hindi po natin dapat hayaan na ang hype ay humantong sa maling desisyon. Ang pinakamagandang gawin ngayon ay hintayin ang opisyal na announcement mula po sa Pi Network at siguruhing makipag-transaction lamang sa KYB verified businesses. Huwag po tayong magpapasilaw sa mabilisang kita na iniaalok ng mga hindi opisyal na DEX listings. At sa kabuuan ay ang kaalaman at pag-iingat ang pinakamabisang sandata po natin laban sa mga crypto scams. Kaya't ipaalam po ito sa iba pang mga Pi Network users upang maiwasan ang pagbagsak ng kanilang pinaghirabang assets. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.